Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. And then maraming salamat nga pala sa lahat na nag-share at nag-subscribe sa aking YouTube channel. So guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update pa kayo sa mga bagong videos na i-upload ko ngayon. So this day, my topic or ang ating babasihan or my content ang labing-dalawang apostoles ni Jesus Christ at kung paano sila pinatay in the early church. So uunahin natin si Mateo. Si Mateo, isa rin siya sa pinaka-popular na apostoles. Tinatawag rin siyang Levi. At naging tax collector rin siya, naging kapanahunan niya, at isa rin siyang Israelites. So si Mateo, namatay siya sa Ethiopia, at ang sanhi ng pagkamatay niya ay sinaksak siya ng espada. So yun ang naging sanhi ng pagkamatay ni Mateo. Pangalawa, si Mark, or tinatawag nating Marcos. Si Marcos, may ina siya na tinatawag nating Mary, hindi ito ina ni Jesus. At pinsan rin niya si Bernabe na naging kasama rin ni Pablo sa kanilang ministry. So si Marcos, isa rin siya sa pinaka-popular o mababasa natin diyan sa Bible in the New Testament. Marami rin siyang naisulat at ang kanyang sanhi at ang sanhi ng pagkamatay ni Marcos or Mark ay ginapos ito sa kabayo at ikinaladkad ito hanggang sa ito ay mamatay. So yun naging sanhi ng pagkamatay ni Marcos sa kanyang kapanahunan at namatay siya sa Alexandria sa Egypt. Okay? And then punta naman tayo sa pangatlong disipulo, si Lucas. Or tinatawag rin natin diyan sa Bible in the book of Acts, Dr. Lucas. So, kanyang ministry, nagpe-preach siya sa Gentile at best friend ito ni Paul. So, ang naging sanhi ng pagkamatay ni Luke or ang sanhi talaga ng pagkamatay niya ay ibinitay ito sa taas na bagay or sa puno. Ito ang naging sanhi ng pagkamatay niya ay ibinitay siya sa kanyang kapanahunan. Pangapat na ating tatalakaying disipulo, walang iba kundi si Peter or tinatawag nating Pedro. Siya rin na naman na isa sa pinaka-popular na nabasa ko sa Bible at pinaka-boldness na kung mag-preach siya sa word ni God ay hindi talaga siya matatakot dahil the Holy Spirit nasa kanya. So ang kanyang Grego, may Greek word ang kanyang pangalan, tinatawag rin siyang sa Greek word, tinatawag siyang Petra, means small rock. And another name, tinatawag rin siyang Caiaphas. And then Israelites and din ito. So ang naging sanhi ng pagkamatay ni Peter sa kapanahunan niya ay ibinaliktad dito sa pagpako sa cross or may tinatawag na X-ship or X-ship. Nung si Jesus Christ na ipinako sa cross, ang kanya naman ay ibinaliktad siya sa cross. So yun ang naging sanhi ng pagkamatay ni Peter. Panglima, si John or tinatawag nating Juan. Si John ay isa sa pinakabata na naging apostoles ni Jesus at isa rin siya sa pinaka-close ni Jesus. And then another name, tinatawag rin siyang John the Beloved. Siya rin ang nag-write sa John, 1 John, 2 John, 3 John, and also the Revelation. So si John lang naman na ang kanyang naging sanhi sa pagkamatay niya ay hindi siya nakaranas ng espada, pagpapalo, kundi
Ang sanhi ng pagkamatay ni John ay nung matanda na siya, nandun sa pulo sa Patmos. Si John ang hindi nakaranas ng tinatawag na martyrdom. Panganim, si James or tinatawag nating Santiago. Siya rin ang nag-write sa Santiago or James na mababasa natin sa Bible. Si James, half-brother ito ni Jesus, and also he is an elder of church of pillar or tinatawag na pundok. He is a gracious leader at naging popular rin siya sa kanyang ministry. At ang naging sanhi ng pagkamatay ni James sa kanyang kapanahunan ay inihulog ito or inilaglag ito sa may taas na 100 feet ang taas at ang lalim. So may tinatawag sa kapanahunan nila, may temple, so may 100 feet na taas. So doon si James at saka inilaglag siya paibaba na may lalim na 100 feet at may taas rin itong 100 feet. So yun ang naging sanhi ng pagkamatay ni James sa kanyang kapanahunan. Punta naman tayo sa ikapitong disipulo ni Jesus na tinatawag rin nating Bartolome or Nathaniel. Si Bartolome or si Nathaniel, hindi sila masyadong mababasa natin sa Bible or wala rin silang book na kanilang inirite or isinulat. Pero may mission talaga sila. May mission sila at naging mission or ministry ni Bartolome ay doon sa Turkey, doon sa Armenia, sa lungsod sa Turkey. So, hindi masyadong popular si Bartolome, pero isa rin siya sa disipulo ni Jesus. So, ang naging sanhi ng pagkamatay ni Bartolome or Nathaniel, namatay siya at nakaranas ito siya ng maraming pagpapalo or pinalo ito hanggang sa ito ay namatay. So, ang sanhi ng pagkamatay niya ay pinalo ito ng pinalo hanggang sa ito ay mamatay sa kanyang kapanahunan. Punta naman tayo sa pangwalo na naging apostoles ni Jesus. Si Andrew or sa Greek, may Greek siya, tinatawag ito siyang Manlens. At brother ito ni Simon Peter. He is a first disciple of Jesus. So siya ang unang tinawag ni Jesus na naging disipulo. At siya rin lang naman ang disipulo na pinuntahan niya si Pedro para mapunta kang Jesus. And he also a fisherman and confidential disciples. So, ang sanhi rin ng kanyang pagkamatay, katulad rin ni Peter, mayroon din ditong tinatawag na X-ship cross or ibinaliktad. Nakaranas din siya ng pagpapalo sa 7 ka mga sundalo. And then sa dihang ibinaliktad siya sa cross, pinapalo ito ng pinapalo hanggang sa ito ay namatay. So yun ang naging sanhi ni Andrew sa kanyang pagkamatay sa kanyang kapanahunan. So si Thomas naman, or tinatawag natin sa Greek word, tinatawag siyang Didymus. So, ito rin brother ito ni James, nga anak ni Alphaeo, at ang kanyang mission sa kapanahunan niya ay doon sa Persian country. So, si Thomas, hindi rin siyadong mabasa natin sa Bible, wala rin siyang wala rin siyang book, pero isa rin siya sa disipulo ni Jesus. So, ang sanhi ng pagkamatay ni Thomas ay sinaksak ito sa leeg dahil sa kanyang pagpipreach about kang Jesus. Dahil nung nagpipreach siya, may tao na pumunta sa kanya at sinaksak ang kanyang leeg. At ang sanhi ng pagkamatay niya, yun, sinaksak ang kanyang leeg dahil sa pag-share niya about kang Jesus the Christ. So si Judas or anak ni Tadeus. Si Judas, hindi rin to si Judas Iscariote. So si Judas,
Siya ang author the book of Jude na mabasa natin sa New Testament. Hindi rin meron din siyang mga right at hindi rin masyadong mataas, pero isa rin siya sa disipulo ni Jesus. At ang sanhi ng pagkamatay niya, namatay siya dahil isinaksak ang bangkaw sa kanya, or sinaksak siya ng bangkaw. So yun ang sanhi ng pagkamatay ni Jesus. Ni Judas. And then punta naman tayo sa pang-11. So mabasa natin sa Book of Acts na si James rin ang kanyang pangalan, nung naging hari na si Herod. So namatay si James, sa kapanahonan siya rin ang unang disipulo na namatay, na isinaksak rin ang espada sa kanya. Punta rin tayo kang Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, so mababasa naman natin sa Bible at alam naman natin na namatay si Judas dahil nag-suicide ito. Hindi niya matanggap na ipinagkalulop na pala niya ang kanyang tinatawag na teacher na si Jesus, at nagsisisi siya. Ang kanyang ginawang pagsisisi ay nag-suicide siya. So wag niyong gayahin ganyan nga panggawi, mga guys, kasi kapag ginagawa niyo yan, malaki talagang kasalanan yan in the sight of God. So punta naman tayo kang Matias. So si Matias, siya ang tinatawag na pumuli or naging pang-12 apostoles sa pwesto ni Judas dahil namatay siya. Si Matias, hindi rin natin masyadong mababasa sa Bible, pero mabasa rin siya sa Acts, pero wala siyang tinatawag na book. Pero ang naging ministry, naging disipulo rin siya, at ang kanyang ministry ay nagpipreach rin siya about ni Jesus. And then also, ang naging sanhi ng pagkamatay ni Matias ay binato siya ng binato at pinunggutan ito ng ulo. So yun ang naging sanhi ng pagkamatay ni Matias. And punta naman tayo kang Paul, ang 12 apostoles ni Jesus Christ na si Paul o si Pablo. Nakita niya si Jesus Christ dahil sa kanyang pag-ministry nung napupunta siya. And then nakita niya si Jesus Christ, tinawag ito at naging disipulo. And then marami itong na-experience, karanasan si Paul sa kanyang pag-ministry, sa pagsunod niya kang Jesus. Maraming mga tinatawag nakaranas ito ng mabilanggo, nakaranas ito ng pagpapalo, nakaranas ito ng 39 kalapdos, at nakaranas ito ng mga latigo, nakaranas ito na maglutang-lutang or tinatawag na palutang-lutang sa ibabaw ng tubig, walang pagkain, walang kinakain. So grabe yung experience ni Paul sa kanyang ministry, at marami rin siyang naisulat na mga book katulad ng Roma, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Timothy, 2 Timothy, Peter, Colossians at iba pa. Yun ang mga right or in-address ni Paul sa matag church. And then also, the martyrdom o naging sanhi ng pagkamatay ni Paul ay tinorture ito at pinunggutan ito ng ulo sa kapanahunan ni Emperor Nero. So lahat na ating mababasa ito sa Bible at sa History Bible. So yun lang po guys, ang mga apostoles na i-share ko ngayon, na ang kanilang sanhi ng pagkamatay ay hindi basta-basta. Tinatawag sa Bisaya pa, napakangilngig or napakasad talaga na naging ganun ang kanilang pagkamatay. Pero in God's grace and also alam naman natin na papunta talaga at ganyan talaga ang ma-experience sa pagsunod talaga natin kan Jesus the Christ. So yun lang po ang aking mai-share. So salamat sa lahat na nag-subscribe at nag-share sa aking YouTube channel.
So sa ulitin ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update pa kayo sa mga bagong videos na i-upload ko sa YouTube, sa aking YouTube channel. So, yun lang po. Maraming salamat and then God bless everyone.